Ako sa nabasa ko sa Twitter, umugong na siya bago pa kami kausapin. Tapos, I was going to the States for a concert tour that time. But before I left, tinawagan ko si Tita Cory. Tapos tinanong ko siya na, Tita Cory, may manggantong chika, totoo ba to? Tapos sabi ni Tita Cory, don't worry kasi wala pa namang nakikipag-usap sa amin, hindi pa naman kami sinasabihan ng TV5. So, there's no truth to that. Kung ano may nabasa mo tungo, walang anything dun. So, I was pacified. Yung hindi na ako kinabahan, so okay na. Kung nagtatanong din sa akin yung mga co-host ko na, may ganyan, totoo ba yun? Sabi ko, wala. Sinabi sa akin, kumalma daw kayo kasi wala namang ganyang chika. So, kalmado lang ako. Tapos, dumating yung time na, on the day of my concert, June 2, sa Araneta, nagkakagulo na sila pala. Kasi parang kailangan kausapin ako ng management. Hindi nila malam kung paano gagawin nila kasi there were some people na nagsasabing, sana wag ngayon kasi hindi namin alam kung paano namin sasabihin kay Vice na kakausapin ka. Ang hirap naman nung magko-concert siya tapos may bit-bit siya. Or kung after the concert naman, parang binasag natin yung amats niya. Siyempre, high na high siya doon, di ba? So, last minute, kinancel nila yung meeting with me. Friday yon. So, Saturday, pumasok pa ako ng Showtime kasi high na high ako. Sabi ko, papasok akong Showtime kasi gusto kong mag-thank you sa Madlang People. So, pumasok pa ako. After Showtime, sinabi sa akin na pinapaakit ako sa taas kasi kakausapin daw ako ni Tita Cory. Sabi ko, okay. Tapos biglang, wag na daw, wag ka na muna umakyat. Cancel muna yung meeting. Sabi ko, okay. So, hindi ko siya nararamdaman na may mabigat na pag-uusapan. Nag-Sunday pa, Sunday wala akong nararamdaman. Tapos may tumatawag sa aking mga staff ng Showtime. Specifically, yung head writer namin. Tumawag tapos she was crying. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kasi may nakarating sa akin tong balita na ganito daw. O ika-cancel na tayo sa TV5. Parang hanggang June 30 na lang daw tayo. Tapos hindi na raw tayo magpapatuloy. Walang ganyan kasi sabi sa akin ni Tita Cory, kumalma. Fake news niyan, gumaganon ako. Tapos sinasabi ko sa kanila, kalma lang kayo, di ba ang lagi ko namang chika sa inyo na ano man ang mangyari, mapupunta naman tayo kung saan tayo dapat mapunta. Yun na lang panghawakan natin lagi, di ba? Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, mapupunta tayo kung saan tayo mapunta. Tapos come Monday, absent ako sa Showtime kasi binigyan ako ng 3-day off para makapagpahinga ako, para mapahinga ko yung boses ko kasi wala akong boses. Pero, tinext ako na, ay punta ka sa office after Showtime. Sabi ko, di ba pahinga ako ngayon? So, dapat aalis kami ni Ayon or magpapahinga muna ako. So, hindi ako natuloy dun sa rampa ko. Pumunta ako ng ABS. Tapos yun na, kinausap na kami. Ako muna yung unang kinausap. Pinaakit ako sa taas. Tapos sinabi ng management na, sa'yo muna namin unang sasabihin. Tapos hihingi namin yung thoughts mo bago namin kausapin yung mga co-hosts mo. Those people who were talking to me were all very emotional. Tapos ako, ang weird kasi wala akong masyadong emosyon. Sabi ko nga, siguro hindi ko alam, baka high pa ako kasi galing ako sa concert. Tapos sinasabi ko na, okay, nung sinabi sa amin may ganito, baka i-move tayo sa 4:30. Kung sa'yo okay ka ba? Sabi ko, personally, kung ako, syempre ayoko ng 4:30 time slot. Because Showtime is a noontime brand. It will destroy the brand. Kung dati nausog tayo, naging 12:30, naging 12:45, okay pa yun kasi pasok pa siya sa noontime. Pero kung 4:30, hindi na siya noontime. Feeling ko, that's not gonna be right, personally. Pero since hindi naman ako may-ari ng Showtime, at lang naman ako, sundalo lang naman ako, di ba? Sabi ko, kung saan mapupunta yung programa, hindi ko sila iiwan, sasamahan ko sila, di ba? Parang hindi ko naman ma-imagine kung mag-no ako, tapos dumiretso yung program, di ba? Parang masakit din for my other family members na hindi ako sasama. At masakit din sa akin na hindi ko sila sasamahan. Kasi sabi ko, kung saan ang Showtime, go ako. Tapos, yun na, nung pinatawag na sila, syempre malungkot. Ina-expect daw nila, mas wild yung reaction ko. Pero ang ending, mas emotional sila kaysa sa akin. Sabi ko, kasi, una yun nga, baka masayang-masaya pa ako dahil sa concert ko. Pangalawa, naniniwala kasi talaga ako sa Showtime eh. At naniniwala ako sa pagmamahal ng Madlang People sa amin at sa pagmamahal namin sa Madlang People. I believe we were able to create and establish a very strong bond with the audience, with the Madlang People. At hindi to madaling mangangarag lang ng ganun-ganon. Sabi ko, kung mawawalan tayo ng isang platform, o edi mawawalan,
Eh dati nga isang platform na lang talagang nilalo. 'Di ba umabot tayo sa YouTube lang tayo, tapos pinatuloy tayo ng A to Z, 'di ba? Tapos nagkaroon ng Kapamilya Channel, tapos nagkaroon ng TV5, 'di ba? Dumami ng dumami. So, sabi ko sa kanila, what else can hurt us? We've reached rock bottom already. So, ano pang masasakit doon? Yung gumising ka isang araw na walang-wala. Tapos nagkaroon ng isa, tapos nagkaroon ng dalawa, tapos nagkaroon ng tatlo. Tapos ngayon, mababawasan ng isa. Parang hindi ako masyadong nasaktan. Nalungkot ako. Pero mas masakit sa akin yung makita, yung staff, yung mga tao ng Showtime na sobrang nalulungkot at sobrang natataranta at nalilito. Bugbog na tayo, no? Diba? Nilibing tayo ng buhay. Inakala natin tuluyan na talaga tayong tutumba, durog na durog at maibabaon, pero nakatayo at unti-unting umaangat. Maliliit man, pero it matters so much yung mga pag-angat na yan. Yung paglipad nating patuloy nating pagsasama-sama, nakakataba ng puso. At sasaktan pa ba tayo dito? Diba? May mararamdaman. Pero hindi natin ito ikalulugmok. Diba? Sa lubsob na lang yan. Sa lubsob na lang, tapik na lang yan. At saka, I believe, ito sinabi ko talaga, I believe that Showtime is such a beautiful gem. Hindi ako magtataka kung may isang taong may hawak ng gem na yun, tapos iwanan niya yung gem na yun sa kung saan man. Tapos ina-expect mo walang kukuhang iba. O, hindi, sigurado ako, merong magkaka-interest sa gem na yan at aalagaan niya rin yung gem na yun. I just believe in Showtime so much. Ang taas ng tingin ko sa programang ito, ang taas ng tingin ko sa Madlang People, ang taas ng tingin ko sa bond na nabuo nito ng Madlang People at ng programang ito. Feeling ko, ang tibay na nitong pamilyang to, sa dami ng pinagdaanan niya, napakatibay na nito. Kaya feeling ko, naniniwala akong hindi ito masisira, malulugmok, at mawawasak ng tuluyan ng ganun-ganun lang. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Hindi yan iniwanan ng ABS nung mukha na kaming kawawa at halos patay na kami. Kaya ngayon na nangyayari to sa ABS, hindi rin kita iiwanan katulad ng hindi mo pang iiwan sa akin. Sabi nila, nagte-thank you sila sa akin. Salamat kasi binibigyan mo kami ng lakas. Sabi niya, sabi ko, syempre, kasi since ginagawa niyo akong leader nitong programang to, the queen must not be the weakest. I cannot be the weakest. Diba? You don't call me the queen for nothing. The queen must hide her wounds and endure. Pinakinggan tayo ng Diyos, di ba? Ang sarap-sarap na everyday we are given another chance to redo, to rebuild, to regain. Yes, to endure, to strengthen, to lighten up, to brighten up, to smile, to dance, to sing, I love to it. talk. Yeah. Nasasaktan ako pero hindi ko yun ipapakita sa kanila ng tahasan kasi manghihina sila. Ang ipapakita ko sa kanila yung lakas, yun ang isi-share ko sa kanila. Dito kayo kumapit. Kapit-kapit tayo dito.